What's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about. So may nag-message sa atin. Tinatanong niya, ano daw ba mas okay sa first date? Ako magdidesisyon kung saan kami pupunta o yung pamimiliin ko yung babae? What? Brad, kayo, kung talagang followers ko kayo, alam nyo yun dapat gawin, di ba? So I asked him, talaga bang followers kita? Nanonood ka ba talaga ng content ko? Kasi yan yung mga bagay na dapat alam mo na yung sagot. But anyway, since hindi niya alam ang kanyang gagawin, kaya gagawa natin ng content. So, para sa'yo Brad, lagi ko sinasabi sa mga video ko, men should be the leader of the relationship. Gets? Tandaan mo, when it comes to building attraction, you need to disqualify yourself. What? Oh my God! Ano ibig sabihin nun? Kailangan hindi niya maramdaman or makita na talagang gusto mo siya. Kaya nga, you need to disqualify yourself. Kaya nga, tawag ko doon is counterintuitive. Kasi, ba't ganun? Eh gusto ko siya tapos hindi ko isipin na pwede akong best candidate na pwede niya makadate. Yes, correct. Because the more na hindi mo pinapakita kung gaano mo siya kagusto, the more na may question mark sa utak niya. Who's this guy? Gusto ba ako nito? Parang hindi naman. So, sa lahat ng lalaki na may diskarte sa kanya, ikaw lang yung naiiba. Kasi karamihan ng lalaki is talaga i-please yung babae. Kasi ganun tayo pinalaki. Teacher mo, mama mo, tsahin mo, ano pa. Lahat. Kumbaga, pag babae, dapat wag mo sasaktan, wag mo paiiyakin. Kumbaga, kahit na mali, okay lang dapat. Parang ganun yung dating. What? So, kaya nga maraming nice guys. Diba? Though hindi man nila alam kung saan galing, pero look at your environment, kung paano ka pinalaki. Lumaki ka ba sa nanay mo? Lumaki ka ba sa tita mo? Lumaki ka ba sa puro babae? Let's say, ikaw lang lalaki, tapos magkakapatid ka, 5. O, tapos ikaw lang ang lalaki. O, di syempre, tendency niyan, pwede kang mahawa, or because your environment is so feminine, pwedeng yung the way how you see world is like a feminine. Kumbaga ang hirap for you to make a decision. Kasi nga ang nakita mo sa paligid mo or sa mga kapatid mo or sa pamilya mo is talagang instead na ikaw ang nag-iisip, ikaw ang gagawa ng way or ikaw ang magpa-plan, hindi mo magawa. Kasi nasanay ka doon sa nakikita mo na ang nagpa-plan is mostly babae. So, Brad, wag yun ang wag na wag mong gagawin. Kaya nga sabi ko, di ba? Men should be the leader of the relationship because we have the capability to lead the relationship. Okay? Because we are the men. Since the beginning of time, wala ka naman siguro nakitang leader na babae. Since kung mahilig ka sa history. Di ba? Wala naman siyang nilid na nation, wala siyang nilid na any tribe. Mostly lalaki ang nagiging leader. So, balik tayo dun sa question mo, date. Brad, bakit mo siya pagdidesisyonin? Unang-una, pag siya naghanap ng lugar na gusto niyong puntahan, isa lang ibig sabihin nun, she's above you. What? Gets mo? So may hierarchy ng leadership at may hierarchy sa attraction. So ibig sabihin, binibigyan mo siya ng leverage na magdesisyon para sa sarili niya. Ano ginagawa mo sa kanya pag siya pinagdesisyon mo? Tinatanggalan mo siya ng pagiging feminine or nawawala yung pagiging feminine energy niya kasi kailangan niya maging rational. Okay? Kailangan niya isipin, saan ba tayo magde-date? Kumbaga dapat trabaho yun eh. Trabaho mo yun eh. Trabaho natin mga lalaki na maghanap ng lugar or place na pwede nating puntahan pag nakipag-date tayo. Kaya nga ewan ko kung bakit saan mo nakuha yung kwento na yun. Dahil kahit kailan, hindi pwede na ang babae magdesisyon, especially sa date. Guys, eto. Pakinggan nyo itong sasabihin ko. Tandaan nyo sa date, we have 10 hours. Okay? 10 hours na kailangan. I'm not saying na within the day or at least 7 to 10 hours. I'm not saying within a day. Pero pwede rin. So pag nakipag-date kayo, you need to go at least 2 places. Pero sa first date, at least 1 place is fine. Okay? So tandaan nyo yan ha. So at least 1 place is fine. Pero sa second date, make sure na dapat 2. Tandaan mo, women are dictate by their emotions. So anong dapat mong gawin? Kailangan mong
i-stimulate yung emotions niya. Nagtataka ka ba kung bakit nakikipag-date ng babae sa lalaki? What do you think? So ikaw, bakit ka ba nakikipag-date sa babae? Anong goal mo? Anong gusto mong makuha? So anong pinaka gusto ng babae mangyari sa date? At anong pinaka gusto mangyari ng lalaki pag nakipag-date sila? Women's what? They want to feel something. Women's want to feel the emotions. Gets? Kaya sila nakikipag-date is they want to feel something else. Kumbaga alam nila na pag nakipag-date sila dun sa taong gusto nila or type nila, there's something more than that. Kaya nga tayo ang nagli-lead. Kaya nga tayo nagpa-plan. Kaya nga when it comes to conversation, ikaw din ang mag-lead ng conversation. At ikaw din may maintain ng conversation. Women just want to sit down and listen. Okay? You need to ask some questions na talagang create ng conversation. Hindi yung magtatanong ka ng close-ended question. Stop asking close-ended question. Mostly dapat open-ended question. So ano yung mga binigay kong example dati? Open-ended question or ano ginawa mo bago ka pumunta dito, di ba? So ngayon iisipin niya yon. So magkakaroon siya ng connection sa emotions niya or sa utak niya. Ano nga ba ginawa ko kanina? Ganito kasi lumabas kami ni mama, sinamahan ko siya, punta kami sa ganito. So makinig kang mabuti, especially pag first date. Okay? Sa first date is very crucial kasi dun mo malalaman kung may second date or dun mo malalaman if you created attraction. Gets? Kung talaga nag-enjoy siya. Ngayon, kung hindi siya nag-enjoy, then it's your fault. What? Hindi dapat babae ang mag-entertain sa'yo. Dapat ikaw. Hindi ko naman sinabi na ikaw magkwento na magkwento. Kasi dapat at least 70 to 80% women keep on talking or women should talk. At least 70 to 80%. So in 20%, yun yung magtatanong ka ng question and follow-up question. Okay. So you mean ganito, ganyan? Di ba? Pumunta kayo ng mama mo ron? Bakit kayo pumunta ng mama mo ron? Ganon. Pero make sure naman, yung tanong mo, very genuine. Baka naman, ano ba to? Wala bang ibang matanong to? Kanino ka mas close? Sa mami mo, sa daddy mo? Ganun lang kasimple. Okay. So doon pa lang, sa pagiging close pa lang, malalaman mo na kung sino yung dapat mong, kung sakaling nakikita mo siya ng potential partner, so alam mo na kagad kung sino yung didikitan mo. Di ba? Let's say close siya sa papa niya. Di yung papa niya dapat mong dikitan. Ngayon kung close siya sa mama niya, di alam mo na kung sino yung next mong liligawan. Gets? So ganon Huwag tayong enga-enga ha. So Brad, sabi mo followers kita. Tapos sabi mo sa akin, ikaw naman nasusunod sa lahat. Sabi mo first date. Paano ko masusunod sa lahat kung first date? So ibig sabihin, hindi pa talaga kayo lumalabas. Di ba? Okay lang naman yan Brad, wala nang problema yan Basta, tandaan mo, you need to be yourself. And don't overthink. Ano sinasabi mo? Nagulat ako. Ang dami mong text 4. Ano sabi mo sa akin? Ang sabi mo sa akin is, paano kung yung piliin kong place hindi niya gusto? Paano kung hindi niya magustuhan yung pagkain? Ano ba iniisip mo na yan? Wala sa babae yan. Regardless kung ano man yung kung saan ka pumunta. Pero, kaya nga sabi ko sa'yo, dapat ikaw nakakaalam yan Through conversation, malalaman mo kung ano yung hilig niya. Hindi ka nakikipag-conversation lang para lang, tropa? Diba? Kaya ka nga makikipag-date because you want to discover or you want to get, this is a getting to know. Kaya nga makikipag-date ka because you want to know the person. Because she's interesting person. And ikaw din, di ba? Bilang lalaki, we should be interesting person. Okay? Hindi pwede na, wala lang, gusto ko lang makipagkwentuhan. Ano yun? You're just wasting your time, bro. Yung gusto mo pala ng kwentuhan, hindi sana nakipagkwentuhan na sa tropa mo. What? I think ang gusto mo is entertaining ka ng babae. No, it's not. Pwede ka entertain ng babae pag kayo na, di ba? Kasi ikaw na yung ikaw na yung boss Kasi siya na yung dapat gumawa ng way para ma-retain ka because you're the best guy. Ngayon, kung di ka the best, why she should spend time with you? Ngayon, kung pagbibigyan ka niya sa first date, make sure na talaga lahat planado. Maximum of 2 hours. O kung gusto mo 3 hours, pwede rin. Pero short time yun What? Joke lang. So, tandaan mo, ikaw din ang magkakat ng conversation. Ikaw yung magsasabi, okay, I'll be leaving na. Let's say, nakita kayo ng alas 2 or alas 4. Make sure alas 6 or before 6, magpapaalam ka na let's go na, uwi na tayo. And make sure talagang dapat maramdaman mo may second date. Pero paano malalaman yun? Siyempre, sa mga pinakikita niya sa'yo. Makikita mo kung paano yung reactions niya. Sa reactions niya, doon mo makikita kung magkakaroon ng second date. Okay? Eto, sa mga lalaki, makinig kayo.
baka kaagad kasi ginagawa nyo to, or eto yung pinakasablay nyong gagawin pag ginawa nyo to, yung nagpaplano na kayo agad ng second date. It's very needy. Brad, napaka-needy mo. Gets mo? Pag nag-aaya ka kaagad or nagpaplano ka kaagad ng second date, napaka-needy mo. Ibig sabihin, mas na-enjoy mo kesa siya. Well, wala namang masama yun. Pero like I said, ano yung sinabi ko? You need to disqualify yourself as her potential suitor or potential partner. Di ba? Kasi sa lahat ng lalaki, ikaw yung naiiba. Kung may siyam na pare-paras ginagawa, at least ikaw may iba. So kaya nga, ulitin ko, wag na wag kang magpaplano ng second date after first date. Or wag na wag kang magpaplano ng second date kung magkasama pa kayo ng first date. You need to think properly, Brad. Wag kang masyadong I think yung mga ganun lalaki na nadadala ng emotions nila because they are happy na may babae na sumama sa kanila. Uy, finally sumama yung crush ko. So ikaw ngayon, overflowing yung emotions na nararamdaman mo, masayang masaya ka. You ever had a dreams that you do? Walang problema doon. I'm happy for you as well kung masaya ka. Pero tandaan mo, hindi to about how you feel. It's about how you lead. Okay? Kaya nga ang emotions natin hindi naman ganun kahalaga. Ang pinakamahalaga, tandaan nyo guys, at the end of the day, pag marami ka na naging girlfriend, ang tanging mapipil mo, ang tanging pinaka-importante sa'yo or pinaka-fulfillment sa'yo or rewarding sa'yo is yung nalilid mo yung babae na gusto mo. Yun ang pinaka-importante sa atin bilang lalaki. Hindi yung, finally, ang sayo ko, lumabas na kami ng crush ko. Hindi ganun, Brad. Okay? So, lagi mong tatandaan, tayo ang nagli-lead. Men lead, women follow. Okay? Hindi siya dapat magdesisyon kung saan kayo kakain. Huwag kang mag-overthink. Tandaan mo, through conversation, malalaman mo kung ano yung hilig niya. Ano yung sinabi ko sa ibang videos ko. Let's say, for example, random story. Alam mo ba? Galing kami minsan ng mama ko sa ganito, ganyan. Kumain kami sa may Italianis. Ang sarap pala ng dun, ng pasta dun. Especially yung aglio olio nila. Ang bango-bango, tsaka malasa. Mahilig ka ba sa pasta? O yun na kagad tanong mo. Di huli mo na. Kung sinabi niyo hindi, ano hilig mo? Mas prepare ko rice. O di mag-isip ka kung saan yung may masarap na rice. Di ba? Usually masarap ang rice, Japanese. O di ba? Rice. So, ano gusto mo? Yung parang sa Japanese rice. Ganun yung mga trip mo. Oo, yung mga ganun. Bakit? Saan yung pinakamasarap na napuntahan mo na may masarap na rice? O, di alam mo na. Di ba? True conversation yun. Okay. Alam mo ba, may alam akong ganyan. Kahit na sabihin mong hindi ka pa nakakapunta ron, magsalita ka lang. May alam ako pero dito sa may SM yun sabihin mong ganun. Tapos, but anyway, isipin ko kung saan yun. Pero mag-research ka na. So, tapos, paglabas nyo or paglalabas na kayo, dun mo siya dalhin. Since yun ang sinabi niya. Okay? Pero make sure na talagang yun ang gusto niya. Ha? Minsan kasi mga babae, magsasabi lang yun na gusto nila, pero hindi pala. Pero most likely gusto nila yung kaya nila sinabi yun. Kasi yun ang naalala nila. Sa dami na, alam mo ang emotions ng babae, paiba-iba yan everyday. Kaya nga sa dami ng kaya nga pag tayo nagkaroon ng kasalanan sa kanila, they will never forget or it's hard for them to forget. What? Unless marami kang kasalanan, hindi nila maisa-isa. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Thank you sa mga sa followers natin, and please subscribe in my YouTube channel. So guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.